yung sitwasyon ng kanyang kapatid. Ako sometimes, wala akong masabi. Sabi ko, Lord, ano ba pwede kong sabihin? Ba't hindi idulog din sa harapan mo yung kanilang concern? And at the end of the day, the good news naman is, alam naman nila na kanilang kapatid ay sa Panginoon din naman. But practically, nawala siya, masakit talaga yun. Kasi di ba, mahal natin yan, di ba? Mahal natin yan, nawala sa atin, masakit talaga yun. Kasi emotional attachment tayo sa atin. But the good news for that is, yung kanyang buhay, ay nasa Panginoon. And time will come, mamit natin siya. Amen. Amen ba? Amen. Excited ba kayo mamit ng Panginoon? Amen. Is coming near. Okay? Kung tayo po ay nagmamanman spiritually, God is coming near. Malapit nang dumating ang Panginoon, and God is expecting na pagdating niya, ang kanyang mga anak ay busy sa paglilingkod sa Kanya. Amen ba? Amen. Dapat keep yourself busy to the Lord, no? Para dapat hindi tayo gaano naaagaw ng anumang mga influence of this world. Okay, so ngayon dahil tayo ay nasa spirit of Christmas, December na, ito po yung patuloy po nating bibigyan ng pansin. Look, open our Bible in Luke chapter 1, verse 5 to 25. Ayan. Usually, sa mga mensahe natin ay lagi agad na-highlight yung mga tatlong wise men, ayan, yung mga pagdating ng Panginoon, ayan, yung mga shepherds, di ba? Usually, yung mga highlights sa Christmas. But sometimes, bihira kong mapakinggan yung mga mensahe, yung pre-advent of Jesus Christ. Yung bago dumating ang Panginoon, meron kasi nangyari. Di ba? Kung meron mo ng introduction before Jesus Christ came on earth. At ito yung gusto kong bigyan ng pansin ngayon. The pre-advent of our Lord Jesus Christ. Are you there? In Luke chapter 1, verse 5 hanggang 25. Babasahin ko po sa wikang Tagalog kasi maganda po ang pagkakasahin sa Tagalog. Sa New Living Translation, sa Magandang Balita Biblia. Okay, masaya po ng amen nandun na. Okay, sabay-sabay po natin basahin. Sinabi doon, nang si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalay sa Zacarias sa pangkat na Abias. At mula rin sa lipi niya aron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntunin mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat bakog si Elizabeth, at sila'y matanda na. Can we pause for a moment and just give a little bit emphasis on this word? The Bible says na itong mag-asawang ito, kalugod-lugod sa Diyos. Itong mag-asawang ito, namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, but one thing that they have learned. Ano yun? Alam niyo, malaking issue ng panahon ng Israel. Ang babaeng hindi magkaanak, napakalaking issue kanila yan. Mamaya natin bibigyan ng pansin. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon, at siya ay naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang, o sa English is incenso. Kaya pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang, samantalang nagkakatipon sa labas ang mga taong nananalangin. Ang sabi rito, walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sulugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi ko sa kanya, huwag kang matakot, Zacarias.
dininig ng Diyos ang panalangin. Ano kaya sa isip ni Zacarias during that time? Lord, ano yan? Answered prayer ako. Anong pinag-pray ko, Lord? Na-answered. Di ba? Di ba? So, sa napakarami ng mga prayers, ano kaya yung sinagot ng Panginoon? Sabi niya ganyan. So, din ng Diyos ang panalangin mo, kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakakalasing. Sa sinapunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspusan siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoon Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang pagkasunduin ang mga ama at mga anak, at panumbalikin sa daang matuwid ang mga suwaib. Sa gayon, paghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Verse 18 said, sinabi ni Zacarias sa anghel, papaano ko matitiyak na mangyayari ito? It's a big question. Papaano siya? Parang sinabi niya sa anghel, sigurado ka? Are you sure? Sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa. So ito yung doubt. This is the doubt of Zacarias and Elizabeth in answering God's prayer sa buhay niya. Have you ever come in the point na sinagot na ng parang sasagutin ng Panginoon panalangin, but you are questioning God? Ito, Lord, sagutin mo to? Sigurado ka? Hindi ka nagbibiro. Di ba? Anong sabi ng anghel? Sumagot ang anghel, ako si Gabriel, na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko sa iyo. At ngayon, mabibingi ka't hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating sa takdang panahon. Can you ever imagine a faithful servant of God hindi naniwala sa sinabi ng Diyos? Diba? Sinabi ng Bible, diba? They are faithful, but when the message comes to their life, they try to question. Alam niyo, maraming ganyan mga Christian minsan, they question God. Kinakausap sila ng Panginoon, sinasabi natin gagawin, they try to question the Lord. Why? Diba? Kaya sabi ng anghel, o sige, dahil hindi ko maniwala, wala kang maririnig, at wala kang sasabihin. Kasi bakit? Baka magsalita ka pa ng iba. At yung pangako ng Panginoon hindi ko mangyari sa buhay. It's better for you to be silent. Diba? Sometimes it's better for us to be silent than to say something. Tama ba? Samantala, naghihintay naman si Zacarias. Kaysa sa mga tao, nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng ganon sa loob ng templo. Parang it is a rare situation na nagtagal ng isang sacerdote sa pagsusunog ng insenso. So paglabas niya ay hindi niya siya makapagsalita, mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakita siya ng pangikain. So I can imagine na Zacarias, paglabas siya ng templo, may sinesenyas siya. Ano kayo sinesenyas sa kagawin ni Zacarias, di ba? Ganon, tapos ganon. Ganon, di ba? Parang nag-shake siya, okay siya. So, 2 vowels, di ba? Parang wala eh. Nagulat sa Panginoon, siya nakapagsalita eh. Even yung mga tao, nagtaka rin. So, nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, ay umuwi na siya, hindi nga nagtagal at naglihis si Elizabeth. At hindi ito umalis ng bahay sa loob ng ilang buwan. Ngayon, nilingap ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth, ginawa niyo ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. What a wonderful pre-advent of the Lord Jesus Christ.
Kumbaga, bago pala dumating ang Panginoon, merong isang unusual event na nangyari sa loob ng templo. Na parang tayo agad, pag December na, we tend to jump na ang Pasko or ang Christmas ay pagmamahalan, pagbibigayan. Tama naman, but sometimes we fail to understand na, teka lang, baka may nangyari pa prior na dumating si Jesus Christ. Diba? At ito nga yung ating bibigyan ng pansin. Let's pray. Panginoon, bigyan niyo po kami ng kalinawan na pangunawa sa nabasa po namin salita mo. Upang sa ganun, Lord, matiyak po namin na yung salita, Lord, at patuloy po nagbibigay po sa amin ng kasiglahan, kalakasan, karunungan sa mga buhay. At hayain po, Lord, ang salita mo sa mga oras na ito ay magbago ng aming pananaw, magbago ng aming mga buhay, at patuloy po kayo makasunod sa iyong pagkakas. Salamat po sa iyong katakilaan, sa iyong pong pagpapala sa buhay po namin. We thank you, Lord, to the Holy Spirit, give us understanding of your word. In Jesus' name. Amen and amen. So, isa sa mga ebanghelyo ng Panginoon, which is the three gospels, the Luke, Mark, and Matthew. Usually, kung babasahin mo itong mga account na ito is pare-parehas yung mga sinasabi nila. But, technically speaking, magkakaiba po yung mga taong pinadala na ng sulat. So, si Lucas, totoo lang po, ay hindi po siya parte ng apostol. The only writer in the Bible na hindi po siya bahagi ng apostol. Tayo ng mic. Marami dito. Isa pa. Hello. Okay, yeah. So, the good news about Luke is, gusto ko lang basahin sa kanyang mismong sulat. Kung paano po si Apostol Lucas, nagbibigay siya ng konkretong impormasyon patungkol po sa pagdating ng ating Panginoon. Sinasabi po sa Luke chapter 3, Luke chapter 1 verse 3, sabi niya rito, therefore since I myself have carefully investigated everything from the beginning, it seems good also to me to write an orderly account for you, most excellent Theophilus. So itong aklat po ni Lucas ay isang orderly account of our Lord Jesus Christ. In fact, ito ko lang po talagang nabasa in a detail kung ano talaga ang nangyari bago dumating ang Panginoon Jesus. Sinabi dito sa verse 5 na in the time of Herod of Judea. Remember, King Herod is not a Jew. King Herod, according to the research, is isa po siyang Canaanite. So can you imagine, ang naghahari sa bansang Israel during that time ay hindi galing sa Israel, kundi galing sa labas. Ibig sabihin, it is a wicked king. Di ba, may sinasabi sa Proverbs na pag naghahari ang masama, ang tao ay malungkot. And this is true in the time of Luke. Malungkot ang mga kasi bakit? Si Herodes ang kanilang hari. Sino ba si Herodes? Remember, Herodes is sakip po to sa kapangyarihan. Pag may narinig siya na agaw ng pwesto niya, ipapasiyas niya at ipapatay niya agad. Di ba ginawa niya yun? Nung dumating yung mga wise men? At sinabi niya, talagang may hari pa? Anong ginawa niya, di ba? Kunwari, sabi niya, sige, hanapin niyo yung bata. Pag nahanap niyo, sasamparin ako. Hindi. Ang totoo niyan, pinapahanap yung bata. Pag nahanap, papatayin niya. So, ganyan po kasakin sa kapangyarihan ito si Hari Herodes. Kumbaga, on that time, Israelites, they are in the oppressed situation. Spiritually and politically down po sila. And this is the good news. Luke said that in times of this difficult situation, kung baga magulo ang buhay nila, the good news is may dalawang servant ng Diyos na naglilingkod ng iba. Sana
in times of very difficult situation, may nakikita ang Diyos na naglilingkod pa rin ng tapat sa Diyos. Na wala silang pakialam kung sila ay nahihirapan, nasasaktan, basta ang kanilang intensyon sa buhay ay paglingkuran nila ang Diyos na buhay. And this is now the life of Elizabeth and Zacharias. Alam niyo po ba, during that time, there are 18,000 priests. And they are grouped in 24. Kumbaga, they are divided in 24 groups. And the Bible tells us na dumating yung panahon na yung grupo mismo nila Zacharias ang maglilingkod sa templo. You know what? From that group, 14 priests lang po ang allow nila pwedeng mag-serve. At ang ginawa nila, kung sino yung makapag-serve doon sa holy place, nakakaslat po sila. Kaslat. Yung bunutan. And the good news is, nabunot ang name ni Zacharias. At yung sacred task na yan, ay pangarap yan ng lahat ng mga pare. Kasi bakit? Ginagawa lang ito once a year. Ibig sabihin, the vast majority of priests ay wala talaga silang naging chance man lang na gawin ang bagay na ito. The dream of every priest during that time to serve in the holy place is very high privilege for them. Kaya karamihan ng mga pari during that time ay hindi man lang nakita kung ano yung ibig sabihin ng holy place. And the good news is, ito ni Zacharias ay nanalo sa bunutan, di ba? Sabi nga, nanalo sa, di ba, casting lots, di ba? Loteria. Pero hindi pera kanya pinalunan. Isang pribilehyo paglilingkod. Hindi siya nanalo ng pera, hindi siya naging mayaman dito, pero yung nangyari sa kanya is a 1 million chance to a priest to serve and to do that kind of service. Kumbaga, for the past 100 years, sa 18,000 na mga priests ito, 100 lang yung nabigyan ng pagkakataon na gawin. At according sa pag-aaral, itong nangyari na ito, na nagkaroon po ng angels visitation sa temple from Malachi is 400 years in between. So ano na yung nangyari? Ang dami na nangyari yan in the 400 years in between bago dumating ang anghel na Gabriel at makipag-usap kay Zacharias. Ang dami na pong nangyari yan. Ang dami nang nabago. Ibig sabihin, it is normal for them to do that yearly kasi nga wala naman talaga nangyayari. Kumbaga, year after year, just ginagawa nila religiously because sinabi ng Panginoon. But, itong good news. The word Zechariah, ang ibig ko sabihin niyan, is the Lord remembered. Ito na yung time na kung saan ang Diyos ay mangungusap muli sa bayan ng Israel at ipapadala na ang tagapagligtas ng sanlibutan. It is a message of hope. Yung matagal nang inaasahan for the past 400 years ng mga Hudyo, eto na ngayon, tumatok na at darating na ang pag-asa, hindi lang ng mga Hudyo, kundi naging pag-asa ito ng buong sanlibutan. A message of hope. Now, during the conversation, sabi dito, nagpakita yung anghel kay Zacharias sa gilid mismo ng incense. Alam niyo mga kapatid, bigyan ko lang po kayo ng idea, ano ba yung ginagawa sa incense? Kasi sa temple, merong holy place at merong the most holy place. Doon yung meron ng tilon, yung tabi. Okay? And ang gumagawa nun is the high priest. May priest at merong high priest.
Pero itong pinag-usapan natin, priest lang si Zacarias. Nasa holy place lang siya. So habang ginagawa niya yung pagsindi ng insenso, nagulat siya, ang anghel ay nandoon. Yung kasing insenso mga kapatid, kaya nabasa po natin, while Zacarias doing incense inside, and the people praying outside. Ang idea po niyan, yung mga tao na nanalangin doon sa labas ng templo, they are uttering prayer to the Lord, and the symbol na tinanggap ng Panginoon yan at ditigin ng Panginoon yung pong insenso. Kaya pag nakita nila yung usok na sa labas ng courtyard, ibig sabihin, Lord, kaya they are now worshiping the Lord, they are shouting, praising God. Kasi bakit? Narinig mo na ang aming mga panalangin. Kasi bakit, Lord? Once a year lang po namin ginagawa to, at sana, Panginoon, ang mga panalangin namin, if there are thousands of people during the time nagagalo sa labas, meron yan, just to come and pray to the Lord. And the Bible tells us that sinabi ng anghel kay Zacarias, Zacarias, dinigin ng Diyos ang panalangin mo. Kapag nung sinulog niya yung incense, the angel is there. Sinabi niya kay Zacarias, Zacarias, ang panalangin mo, mayroon ng kasagutan. At itong sabi mo. Then probably, napaisip si Zacarias. Do you think, anong prayer kaya ang inisip ni Zacarias during the time? Lord, anong klaseng prayer? Ano prayer eh? Prayer ng kapitbahay ko, prayer ng mga kasama kong pare, tayo ko panalangin. Then the angel said, yung prayer mo na gusto niyong magkano. And I think, hindi kinonsider yon ni Zacarias kung sinabi ng angel na your prayer is answered. Hindi niya kinonsider na anak yun. Magkakabibig sila. Bakit? Sinabi na ito, nagkaroon siya ng argument sa angel eh. Paano mangyayari yan eh? Matanda na kami pareho. You know mga kapatid, bilang isang Hudyo, ang mga Hudyo kasi nag-aasawa sila at the age of 18. Bata. Madali, pwede sila ipagkasundo kapag kapapanganak pa lang ng bata, pwede na pinagkasundo. May tawag na betrothal. Yun, yung system sila na pinagkakasundo. Just like Mary and Joseph. Pero hindi pa sila kasal. Hindi pa sila pwedeng magtabi. Hindi pa sila pwedeng magsama. Darating po yung katawag nilang time na pwede na sila kasal, which is, according to the custom, is age 18. Okay, pero the later part is 16 pa nga eh. So, can you imagine po, itong mag-asawang ito, sila ay ikinasal ng 18 years old sila. Of course, the first thing na prayer nila ay, magkaroon ng anak. Ngayon, nag-iisip ko, ilang taon na sila dito nung nagpakita ang angel? Sinabi kasi matanda na eh. And when the Bible tells matanda na, of course, nasa linya na ng senior citizen. So sinabi ko, kung sila ay nasa 60 during that time, at nag-pray sila ng anak at the age of 18, siguro nung naka-20 sila, 2 taon, Lord, naniniwala kami na kayo yung Diyos na nagbibigay ng buhay, bigyan niyo po kami ng anak. Lumipas yung pagiging 30 nila, Lord, still Father, we pray for a baby. Dumating po yung 40 na sila, Lord, still pray for the baby. Dumating yung 50 siguro, pinalimutan na nila. And they accept maybe that the Lord is, ay talaga siguro bigyan tayo ng Panginoon ng supreme. And you know what? That situation is a very disgraceful to a woman na hindi mag-anak. Kasi bakit? Mapuputol kasi yung lahat. At ang immediate judgment yan ng community, may ginagawa kang lihim na kasalanan. Kaya nga sabi doon sa verse 25, Panginoon, salamat po, inalis mo yung aking kahihiyan sa harapan ng mga tao. Ibig sabihin, for how many years, Elizabeth, yung kahihiyan na pinaparamdam sa kanyang community, araw-araw yun, dala-dala niya sa kanyang puso. But, tataka ko sa kanila. Kahit na araw-araw yun, they're still serving the Lord faithfully. Kaya nga po, itong minsan
that was doubted. Ang pag-asang pinagdudahan. Kasi bakit? At the early age of their life, bilang couple, ito yung mga namin nila eh. But the later part of their life, bumitaw na sila. Kasi nga, sometimes tayo ay nagkakaroon din ng tamang rational thinking na, oh nga na, paano mag-pray pa tayo, Elizabeth, na mabihira naman, di ba? Nasa period moment ka na, di ba? Wala na, di ba? Wala nang dumarating sa'yo, di ba? So, imposible in a biological sense, wala na yan. So that hope that they have na magkaroon ng anak ay binitaw na. But you know what? The good thing about the Lord, He is faithful. Maybe sumuko ka na sa pag-asa mo kay Lord. Pero siya, hindi siya susuko sa'yo. Amen ba? Maybe bumitaw ka na kay Lord. Maybe, Lord, sa tindi nangyari sa buhay ko, parang wala na akong pag-asa. Tingin ko sa'yo, walang pag-asa na. Just like Elizabeth and Zacharias. They thrown out their hope. So, wala na. Tapos na ang panalangin. And one day, their hope lost. It will come again. Nasabi doon, Zacharias, dinig ng Diyos ang panalangin ko. Sabi sa kanila, anong panalangin yun? Magkaanak kayo ni Elizabeth. Marami sa Bible na nagkaanak dahil sa kanilang, sabi natin, at old age. Sino po yung alam nyo na isa? Sarah. Abraham. Diba? Na the same story. Abraham talking to the angels and sabi na next year. Abraham, next year, may buhay ka na. Tapos narinig ni Sarah, natawa siya. Grabe naman joke yun. Di ba? Parang ganun siguro. Joker pala ang Abraham yung mga kasama ko. Di ba? Joke ako ng ganyan. Ba't? Ano sabi ng angel? Narinig ko tumawag ni Sarah. Di ba? Nabibiro ba Diyos pag sinabi niya magkakaroon ng asawa mo? The word Gabriel, the word El is Elohim. And the word Gabor means strength. Ibig sabihin, God is my strength. During the time, Zacharias losing now the strength for his hope. But God is the strength of his hope. Tapos na siya eh. Parang sinasabi ng Lord, Zacharias, alam ko, wala kang malakas. Tandaan mo, ang Diyos ang iyong malakas. Mangyayari ang iyong kumbaga, the hope that is already expired in the eyes and the heart of this couple become now a miracle hope when God answered. So mga kapatid, ano mo yung dapat natin matutunan sa kwentong ito? I have a lot to say with regard for this situation, so for this encounter, but kailangan nating makita. So ano yung mensahe ngayon, Pastor, sa mga kinwento mo? This is a message of hope. Kaya sabi ko, Lord, message of hope, sabi ko, ipagkanay mo naman talagang minimensahe yan pag itong mga Christmas. Kaya bang ginagawa ko, sabi ko, Lord, so what is, ano yung bago ngayon dito sa nangyari? Sa buhay ni Elizabeth at ni Zacharias? What kind of hope that God given to them? So ito pa yung gusto ko i-discuss sa inyo. The message of hope. Knowing the message of hope by the following acronym of HOPE. H,
Number one is the habitation. A life filled of God's presence. In Luke chapter 1 verse 6, sabi dito, kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos at namumuhay ng tapat sa mga utos at tuntunin ng Panginoon. You know what? The good thing about this couple is, in spite of their situation, they decide to serve and faithful to the Lord. Hindi nila tinitignan na parang nagtatampo sila na, Lord, bakit naman? Kung kailan kami nagiging faithful sa iyo, parang ito naman yung sitwasyon namin. Hindi na tinignan yun. Ang ginawa nila, they serve the Lord faithfully. Kahit na minsan yung mga tao sa paligid nila, nagtatawa na sila. Yan ba yung lagi nagsisimba? May anak na, wala kayo? Imagine na. You know what, lumagin ko sa buhay ng sa pagiging ko sa Panginoon na parang feeling ko rin. Ako na lang yung naglilingkod. Parang feeling ko na parang ako lang yung gumagawa lang nito. Parang dumating sa point na, Lord, parang ako lang naman yung nag-i-initiate na gawin ito eh. Pero sila wala naman. Dumating po yung time na naging ganun pa ako sa Panginoon. But the Lord rebuked. And I tried. And first and foremost, kailangan maunawaan, whatever you do, you are doing for Him and for the people. Period. Kaya nakikita man yan, hindi nakikita ng mga tao, tuloy. Kasi bakit? Ako ang pinaglilihan. And I learned that. Especially in the ministry. Especially sa pagsunod sa Panginoon, I learned that principle. Lord, whatever I do, ma-recognize man, magsabi man lang ng mga tao, pasalamat, hindi man ako pasalamat, thank you because I have the privilege to do this. One thing na natutunan nila sa Karyas at Elizabeth, they found their habitation. Diba? Kung yung isda, gaano man yung kalaki, kalakas, kabilis. Pag inalis mo yun sa tubig, patay yan. Kahit yung itatawag natin ito, the biggest wave in the ocean. Pag inalis mo yun sa tubig, after a few days, dead na. Kasi bakit? Saan ba yung kanyang tirahan? Sa tubig. The good news about this couple is nawala yung hope nila, but isang bagay ang hindi nawala sa kanila. Their habitation in the presence of God. Talagang nabuhay sila sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. And because of that, they lose hope, but God hold their hope. Wala na silang pag-asa kasi matanda na sila in terms of their panganganak. Wala na talaga. But remember this. Pag ang Diyos ang kumilos, walang imposible. Tanong ko sa inyo, where is your habitation right now? Saan ka ba nakatira ngayon? Basta nakatira ka sa what I mean is, ano ba saan ka ba talaga sa buhay? Are you enjoying in the presence of God? That's our habitation. Diyan dapat tayo nagsasawsaw. Diyan dapat tayo nagkakampisaw. Diyan dapat tayo lumalahon, nagagala. Because that's our habitation. At nandiyan ang buhay natin. And maybe while you are there, you are losing hope, you are discouraging,
inside of you, but remember, God is there, holding your hope. At any time, that can give your hope in a very miracle way. Sabi ng Bible, in Ephesians chapter 2, verse 1, sabi doon, as for you, you were dead in your transgressions and sin. Mga kapatid, kahit sinong tao sa mundo ito, ito ang sinasabi ng Biblia, ikaw ay patay sa harapan ng Diyos. Bakit? Dahil sa kasalanan. Nangyari po yan sa dalawang tao. When Adam and Eve living in the presence of God. And they want to go out in the presence of God by disobeying a single command. Dahil sa kanilang pagsuway sa Diyos, nawala sila sa kanilang nature habitation. Kung baga sa alipante, dapat din inaalagaan sa bahay, dapat nasa nature niya. Kung baga yung mga cobra, hindi mo dapat inaalagaan yan. Yes, may mga domestic animals like pusa, pero yung magkalakan ng cobra, ng malaking sawa. At talagang pag nagutom yung mga yan, yung mga tigre, may instinct niya na lahat ng gumala kakainin niya. So, marami ng mga balita na namatay, tuklaw ng ahas dahil po nag-alaga sila ng mga wild animals na dapat sila ay nanduro sa kanilang habitation. Dahil po tayo ay nalayo sa Diyos, nalayo po tayo doon sa habitation place of God. At sabi ng Bible, we are dead. Patay na tayo dahil sa ating mga kasalanan. At anong ginagawa ng mga karamihan ngayon? They try to survive in their own habitation. A temporary habitation. But remember, temporary nga yan, ibig sabihin hindi siya maglulonglas. Zacharias and Elizabeth making God's commandment as the habitation of their life. In spite they lost hope, but their hope never expires in God's eye. From losing hope to a miracle hope. So, mga kapatid, ano po yung pinapaalala sa atin ng kwento at salita ng Diyos na ating binabahagi ngayon? Brethren, the Word of God reminds us today that we should go back to our real habitation, in which living in the center of God's will. Amen? Manumbalik tayo ngayon at mamuhay tayo mga kapatid sa sentro ng kalooban ng Diyos. Sa sentro ng kanyang presensya. Kagaya po ng isang isda na siya ay napapalibutan ng tubig, the same with us, that we are surrounded by presence of God, filled inside and surrounded outside. Dapat yan po tayo. Hope in God never dies and expires. Mga kapatid, nasaan ang habitation mo ngayon? Are you enjoying the presence of God? Or ang habitation mo ngayon, yung mga worries mo? Mas yun ang na-emphasis sa buhay mo ngayon, yung mga responsibilidad mo. And if you are dwell on that kind of situation, remember, you will feel the pressure. You will feel that, Lord, ang hirap ng buhay. Kasi bakit? Hindi ka naman taga doon eh. You're not there. You are supposed to be living in the center of the will of the Father.
Next is order. Sabihin nyo nga, order. Order. A life that is aligned in God's will. In Luke chapter 1 verse 8, sabi doon, isang araw, nanunungkulan ang pangkat ni Zacarias at ginagampanan niya ang kanyang tungkulin sa harapan ng Diyos bilang isang pari. Nang sila'y magpalabunutan ayon sa kahulian ng mga paring Hudyo, siya ang napiling magsunog ng insenso. The word pangkat ni Zacarias. Okay? The word pangkat dito sa Tagalog is indication of orderliness. In Luke chapter 1 verse 8 said, sa NIV translation, Zacharias' division was on duty. So, ibig sabihin, itong mga pare na nandito, naka-order po yung kanilang paglilingkod sa Diyos. Hindi ito basta-basta, o ikaw naman, pagod na ako. No. Nasa proper setting po sila. Nasa tamang pagkakayos-ayos, even pagpasok mo sa templo, even yung damit mo susundin, pag sa holy place, iba po yun. Ibig sabihin, whatever they do, in proper order. Kung pagkakawa din, may kaayusan ang lahat ng bagay. Yeah. Para mas malaman po natin to, open our Bible in 1 Chronicles chapter 24 verse 10. Tingnan natin. First Chronicles chapter 24 verse 10. Ayan, dito po, starting from verse 7 o verse 6, makita po niyo dito na dinivide sa 24 groups ang mga pare during the time. Kasi nga bakit? Kailangan sa templo ng Diyos, hindi dapat magulo. Hindi dapat, kumbaga hindi dapat labo-labo. Kailangan may sistema. Kailangan nasa ayos ang lahat ng bagay. Hindi pwede na kung sino-sino lang yung pumapasok doon sa Holy of Holies. Hindi lang pwede kung sino lang yung nagsusunog ng kamay niya o ng incense. Hindi mo pwede yun. Kung baga sa ating sitwasyon ngayon, dapat sa mga praise and worship, dapat hindi rin kung sino yung ating pinapatugtog dapat din dyan. Tama ba? Yung mga ating pinapatugtog sa harapan, dapat hindi rin sana rin kung sino-sino na, dahil pogi, di ba, cute, mga artista, pasok daw yung presider yan, ang pogi. Dapat hindi naman sana ganon. Dapat nasa order din tayo. Dapat yung mga taong yon, at least alam nila ang basic Christian teaching. Napagdaanin po nila yun. So during Zechariah's time, they have 18,000 priests and divided into 24 groups. Each group selected in 14. Ibig sabihin, 14 lang na mga pare from doon sa mga bawat grupo ang pinipili. At the Bible tells us na yung division ni Zacarias ang napili na mag-perform sa temple. At yung 14 na yon, nagpanagulitan sila at si Zacarias ang napili para gawin ang sacred duty na yung insenso. So makita mo mga kapatid, napakatindi na pinagdaanan ni Zacarias. Kumbaga, siguro ito nag-try out ng varsity. Ayan. Diba? Bago maging varsity ng isang eskwela, lalo na pag ang eskwelahan mo ay De La Salle University, Santo Tomas. Ako mag-try out, hindi basta-basta yung pinipili dyan. Talagang as in quality. Sabi nga nila yung The Voice, sino pong mahilig po ako ulit ng The Voice sa Philippines, di ba?
Ano na pa kaiba ng The Voice Philippines sa ano yung isang reality show, yung parang American Idol sa Pilipinas? 18 na? Doon sa Pilipinas siya. Na kung saan nag-audition si Wamos, sino nakapanood nun? Di ba? So, Pinoy Idol, di ba? So, ang pakaiba doon nun, sa The Voice is talagang mga senior na talaga yung nag-audition talaga. Yun yung pakaiba nila. Isabihin, bago ka maging isang The Voice Philippines, maraming kang nilabanan na mahuhusay din. And to be one of the Voice Philippines is really a privilege. Napakaraming ng kontrata sa industriya ng musika. Kaya nga si Bugoy, no, di ba, nung una niyang kumanta, kita niyo parang talagang, ano siya, maitim, pero grabe, puti na niya. Di ba? Dahil sa privilege na yun, nagbago ang buhay niya. Di ba? Ganito yung nangyari kay Zacarias. Matindi yung pinagdaanan niya. So, ibig sabihin, the priestly footship of Israel, especially the temple, are very well organized. Kaya pag hindi ka maayos dito, hindi ka maayos at masunod sa mga patakaran, tiyak, hindi ka maseselect. So if there is an order of system, the next is there is a proper discipline. Ibig sabihin, itong si Zacarias at si Elizabeth, kasabihin natin sila mismo yung lineage ni Aaron, kung wala silang discipline as a priest during the time, they will not be able to be selected as one of to do the sacred duty in the temple. So mga kapatid, napakahalaga itong mga bagay na ito para makita natin paano ba ang Diyos nagbibigay ng pag-asa sa mga tao. So ibig sabihin, the Bible tells us in Luke chapter 1 verse 16, ang ginawa nila, observing all the commandments of the Lord and the regulation blamelessly. So ano pa kaiba ng commandments and regulation? Ito yung in-observe ng mga asawa eh. Maybe since na namula sila bilang mga lahi ng mga pare, ito na yung sinunod nila ng buong buhay nila hanggang maganap yung isang miracle na panalangin ng Panginoon sa buhay nila. So ano ba kaiba ng commandments? Kasi ito yung sabi ng Bible. They are observing all the Lord's commandments and regulation blamelessly. Na walang kapintasan. Ibig sabihin talagang sinusunod nila step by step, ginagawa nila, sinasabuhay nila, araw-araw ito. The word commandment is a divine rule. Ibig sabihin, ito yung dapat mong gawin. It is a general rule, just like the Ten Commandments. Bawal pumatay, bawal magnakaw. Yan! So, ibig sabihin, si Zacarias at saka si Elizabeth, 100% they are obeying the Ten Commandments. Diba sabi ng Bible, isa lang ang magkamali ka lang sa isa doon, lahat yung kasalanan mo. But the Bible tells us that this couple obey His commandments blamelessly. And the next, ano naman yung regulation? Regulation is a rule or order telling how something to do or to be done. Ibig sabihin, kung papaano ito gagawin, like the priestly service. Bilang isang pare, mga kapatid, meron po yung mga disiplina sa buhay na dapat nilang ginagawa. Meron po yung regulasyon bilang isang pagiging pare at kailangan ginagawa mo yun. Kailangan ng mga proper dress pag sila po ay mag-serve sa Panginoon, proper way of life, the way they speak, the way they talk to the people, kailangan okay. Hindi pwede ritong pari ka, pero ang dali mo mga chismis. Hindi pwede yun. Sabihin, narinig ko yung prayer niya kasi.
Alam mo, si ganyan pala, yung pala nangyari sa buhay niya. Tinismiss yung prayer list. Hindi pwede yun. At hindi rin pwede, during that time, bilang pare, kung saan saan ka kikikain. At kung saan ka natutulog. Hindi mo pwede yun. Because as a priest during that time, meron ka lang lugar kung saan pwede kang umuwi at kumain at dapat kainin mo na kung ano nakalagay doon. Hindi pwede yung, ay, bango naman ng bangus mo, papahingi nga. Hindi pwede na. Yung pastor niya pwede. Hindi ako pare, pastor, di ba? Kaya, Lord, pwede. Ay, lagi marang ang bilang, lagi mo makain sa bahay. Meron kayo ng patay. Di ba, mga kapatid? Kung sabihin, bago ka maging isang leader ng mga pare, matindi yung disiplina na dapat na ginagawa. Ibig sabihin, mga kapatid, bakit ko sinasabi ko sa inyo? Bakit ko binibigay yung mga pangyayari in the background of this? Why? Because remember, this is the three aspect of our Lord Jesus Christ. Bago dumating ang ating tagapagligtas, ang nag-aalis ng ating mga kasalanan, ito na yung nangyari. May miracle na nangyari prior to His coming. So, ibig sabihin, bago natin i-celebrate ang Christmas, listen very carefully, dapat ikaw ay may kaayos naman. Amen ba? Sabihin mo sa katabi mo, maayos ka. Sabihin mo. Sabihin mo, umayos ka sa buhay. Now, many people that take advantage of celebrating Christmas in their own self, in their own happiness. Na hindi mo na na-reflect na, Lord, kailangan, bago ko gawin ito, dapat natutunan ako magpatawad ng mga tao na kapatid. Dapat bago ko gawin, Lord, dapat humble na ako sa harapan mo. Hindi di ba? You take advantage this Christmas season for our own self. Kaya na, year after year, walang divine intervention of God in your life. Kasi bakit? Sa kanya kasi bakit? It become now a normal for us to celebrate Christmas. Parang naging tradition na lang na, oy, natin mga Pilipino, September pala, binibilang 100 days to go, Christmas na. May mga bonus na yan, bigyan ako ng mga bagong damit, pang Christmas. But you fail to analyze, to understand, na dapat, bago mo i-celebrate ang Christmas, inayos mo dapat ang buhay mo sa Diyos. Di ba ang sarap nun? Nahaharap ka sa Diyos. Buong-buo ka sa Kanya. Kasi bakit? Nagpahal. You will experience as Zechariah experienced. Order a life that is aligned to God. Mga kapatid, i-align mo na ang buhay mo sa Diyos. Ayusin na natin ang ating buhay. Kasi why? We have the power to arrange our life. Tama ba? Control mo yan eh. May kakayahan ka na umayos sa buhay. May kakayahan kang lumago sa Diyos. May kakayahan kang pumili kung ano dapat mong gawin sa Panginoon. May kakayahan kang maglingkod sa Diyos. May kakayahan kang magpaubaba sa Diyos. Kaya mo yan. At yan ay pinagpapaubayan ng Diyos sa ating mga sarili. Order. Align. A life that is aligned to the Lord. Ito lang po. Pwede ko sa kayusan. Guilty rin po ako dito. Opposite kami ni Mrs. Si Mrs. Si Ami,
Napaka-organized mo niya. Hanga ko sa kanya kasi, yung bahay lang po namin siguro mga 1/4 lang dito sa bahay. No. Nung lumipat ko, napakarami na yung mga bit-bit ng mga box, ng mga something, ng mga anything, mga damit. At inilagay ko pula sa loob. Pagtingin ko, paano tayo tayo matutulog? Pero tuminis ko ang galing kasi, dito yan. Parang ako yung naging boy, ikaw, dito. Saan pa? Dito yan. Ang galing hanggang sa naayos talaga ng, kumbaga, ng maganda. Kasi isa po yun sa gift ng niis ko yung admin ko talaga siya. Kaya niyang ayusin yung mga bagay-bagay. At ako naman, hindi ko sabihin ko yung gift yan. Kumbaga, nag-aayos naman ako, hindi nga lang maganda. Di ba sabi nga, opposite attracts. Di ba? Ang pangit naman, di ba, ng buhay ko. Kumbaga, hindi na ako maayos, hindi pa ako naroon ng hindi rin na maayos, di wala na. Nagkapilumulan ng buhay ko. Parang isang nabasa ko sa FB, sabi niya ganyan, Lord, sabi niya ganyan, nag-pray ako ng bigyan mo ako ng isang babaeng tama po para sa akin. Pero Lord, binigay mo, babaeng laging tama. Okay, tama. Tama din, ang mensahe ko ng Panginoon dito is order. Before we celebrate this Christmas season, magpaayos tayo sa Panginoon. Amen ba? And Pag dumating na yung ating dineclare na Christmas party natin, sana ma-encounter natin ang Diyos. The next is persistent. A life that is committed to God. In Luke chapter 5 verse 6, kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos at namumuhay ng tapat sa mga utos at tutuloy ng Panginoon. Wala silang anak, baog si Elizabeth at kapwa sila matanda na. So can you imagine this couple? Meron silang unmet needs sa buhay nila. Ano yon? Yung hindi sila magkaanak. Sa panahon kasi ngayon, nag-trace na kung sino may problema. Yung lalaki ba o yung babae. During the time, immediately, babae may kasalanan. Kasi nga, meron silang kaisipan na ang Diyos mismo ang nagsarado ng iyong womb, bahay bata. Maybe kasi sinado ng Diyos yan, may kasalanan ka, ginagawang lihi. Kaya condemn sila si Elizabeth. In spite na she is serving the Lord faithfully, doing the commandments and the command of God daily, pero condemn sila sa society. Di ba napakahirap nun? Nantingin siya ng tao ng God. Parang, ibig sabihin, itong mag-asawang ito ay nagdadala sila ng kahihiyan sa kanilang lahi. Di ba sa pamilya, usually ang nagdadala ng kahihiyan sa pamilya, yung tatawag ng mga black sheep, the family. Di ba? Ang bait-bait, ang nanay mo, ang tatay mo, ang mga kapatid mo, ikaw lang talaga ang suwain. Anak, kinita-kinita lang ganyan. Kinita tayo mga mabubuting mga tao. Di ba? Ganon yung sitwasyon nila Elizabeth during that time. But in spite of that, Zacharias and Elizabeth commit their life in service to God alone. Even though they have the reason not to do it because they have no children. Kung mga pwede lang sabihin na, Lord, ayoko nang gawin to kasi total. Wala rin naman sa yung buhay namin, wala rin naman kaming baby. So what for na gawin namin to? Ano pa yung paglilingkod namin sa'yo? Ano pa yung pagmamalaki namin sa harapan ng mga tao? What can we testify in the front of people? Sabihin ba namin, mabuti ang Diyos? Hindi nga eh. Imagine that? Can't even say a word to the people surrounded because of what their situation is. But in spite of that, this couple committedly serving the Lord. Wala silang pagkaalinlangan na naglilingkod sa Panginoon. Yung word ko na disgrace sa Tagalog po ay kahihiyan. Minsan tayo mga Pilipino, meron tayong mga pinoprotektahan mga bagay para hindi lang tayo masadlak sa kahihiyan. Tama po ba?
Sometimes we project that we are okay. Kasi bakit? Para lang hindi tayo masadla sa mga hihingi. Pero itong mag-asawa nito, no? They are open. They're the life are open the people. Sabihin niyo na kung anong gusto niyo sabihin sa amin. Pero ang gagawin namin, maglilingkod kami sa Panginoon. Kaya ang tawag dyan ay persistency. The good news is, dumating yung panahon, inangat sila ng Diyos sa kanilang pagiging faithfulness. Ibig sabihin mga kapatid, if you are faithful to the Lord, if you are doing faithfully what God is telling you, kahit na ano nangyari sa buhay mo, time will come, the victory is yours. Amen ba? Kasi bakit? Ang Diyos na kapangpingan. At ang sarap. I can imagine the smile of Elizabeth nung nagkaroon na siya ng anak. The Bible said it become a joy of the people. Ibig sabihin, yung nangyari sa kanila, hindi lang sila ang naging masaya, it become now, parang, no, humawa sa mga tao. No? Parang, grabe naman, Elizabeth, grabe, ang pogi ng anak mo, si John. Di ba? Parang talaga, ang Diyos ang nagbigay sa inyo ng kasagutan. Wow, rin ng Diyos, why talaga siya? It become now, testimony of God's faithfulness sa buhay mo po. And because of that, nasabi ng mag-asawa ito, Panginoon, salamat po. Inalis mo kami sa iyo. Kaya mga kapatid, kung tayo man ay dumarating ng mga sitwasyon na kung saan feeling natin, dumadanas tayo ng mga bagay na hitiyan sa buhay natin, and you are not a Christian, keep on serving the Lord. Hold on. Hawakan mo ang salita ng Panginoon. Masakit man niya sa kalooban, do it. Dahil darating ang panahon, aalisin na ng Diyos. At ipapakita niya sa mga tao na kapaligid sa iyo kung sino ang Diyos na sinusunod mo. Amen ba? Abuti ang Diyos mga kapatid. And the last word is, the word is encounter. A life that testifies God's goodness. Sabi doon ay nagpakita sa kanya isang anghel ng Panginoon na nakatayo sa gawing kanan ng altar ng sunugan ng insenso. Napasinta si Zacarias at natakot nang makita niya. Ngunit sabi ng anghel, huwag kang matakot, Zacarias. Dinig ng Diyos ang iyong panalangin. Ang iyong asawang si Elizabeth ay manganganak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa bata. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya. Marami ang magagalak sa kanyang pagsilang. You know what? Yung pagsilang ni John, it become now a center of news in their society during that time. At ang daming natuwa at ang daming na-bless sa pagsilang po ni John the Baptist. Nung tayo hindi na marami natuwa. Natuwa ba yung napagbahin natin? Or ano nangyari? Oh, dagdagan naman ito sabihin ng mga Pilipino. No, what? Ano mo sabihin? The life of Zacarias and Elizabeth testify now how God faithful in their life. Na maging yung komunidad na kung saan pinabibilangan nila ay galak na galak, tuwang-tuwa. Yung encounter ni Zacarias sa angel ni Lord si Gabriel ay naghahayag sa kanya ng kadakilaan ng Panginoon. Dalawa po yung nangyari dito. Una, tugon o sagot sa panalangin ni Zacarias. Pangalawa, yung purpose ng sagot ng kanyang panalangin. Kasi bakit? Zacarias, magkakaanak ka. At yung anak mo, siya ay mamuna para tipunin ang bayan ng Israel at ayusin ang daan ng Panginoon. The purpose of John the Baptist is to prepare the coming of the great Messiah. So dalawa yung nangyari sa kanya. Na-fulfill yung panalangin niya at pangalawa, yung purpose. Bakit siya magkakaanak? Maybe kung mag-asawa ko, Lord, enough na mag-anak kami. No? Si Lord, no. It's not enough. There is a purpose why I'm giving you a child.
Sana mga kapatid, yung mga panalangin natin, hindi lang dahil pinag-pray mo yan, dahil gusto mo sana, alam mo yung purpose ni Lord. Bakit mo gagawin yan? Bakit niya sasagutin niya? So Zacharias encountered God's angel, namely Gabriel, while performing the task of healing a priest. At madalas ito nangyayari in the Old Testament. Yung mga ganitong encounter, Gideon encountered the angel of the Lord in Judges chapter 6 verse 11 to 12. Na sabi ng angel, "Hello, mighty warrior." Ano ginagawa niya? Gideon na time, nagbabayo po siya ng palay para may makain sila kasi nga they are oppressed during that time. And suddenly, the angel of the Lord said, "Hello, mighty warrior." Maybe si Gideon, sino yun? Sino yun? Kailangan namin yan kasi bakit wala na kami nakapagligtas sa lakas ng tao. We need a mighty warrior. But the Lord said, "No one else, ikaw yun." Kaya most of the time, itong mga tao nakaka-encounter sa Panginoon, yung nandoon din yung kanilang paglilingkod sa Diyos. Nandoon din yung kanilang business sa buhay na gawin ang kalooban ng Panginoon. Moses, in-encounter niya ang Panginoon during kailan? Nung siya ay tending flock doon sa desierto. At nakakita niya yung buso parang susunog pero hindi na ubos. Encounter God. Abraham, ang dami mga mawali sa Bible na encounter ng Panginoon because they are busy doing the will of God. If you want to encounter the Lord in your life, get busy yourself fulfilling and doing the will of God in your life. The good news is, nung na-encounter mo sa Lord Jesus, ano ba yung nangyari sa buhay? Diba na tayo doon, encounter natin si Lord. Kaya nga tinanggap mo siya as your Lord, Savior in you. Put your faith on what Christ has done on the cross. Encounter po yun. Alam di ba nangyari sa inyo? You know what has happened to you? Nung ginawa mo yun na Lord, from now on, take my life, you are now my Lord, Savior. And I put my faith in you. You know what? Dalawang nangyari mga kapatid sa Bible. Dalawang nangyari. Number one, kanta natin hindi pwede ipako si Jesus sa cross. Tama? Kasi pwede ipako. Kasi bakit? Banal siya eh. Wala siyang kasalanan. Tama ba? Eh bakit siya ipako? Eh bakit siya napako sa cross? Kasi wala mo siyang kasalanan. The Bible said na si Kristo ay hindi man lang nakagawa ng isang kasalanan. Ang dapat ipako sa cross, makasalanan. How come na siya ay napako sa cross? Dalawang bagay nangyari. Ito yung tawag kong divine exchange. Na yung kasalanan mo, kinuha ni Jesus. At yung kanyang kabanalan, ang binigay niya sa'yo. Yung alis yung kasalanan mo, kinuha niya, napako sa krus. At yung kabanalan mo, kabanalan ng Panginoon, ang binigay niya sa'yo. What a wonderful privilege na nangyari sa isang tao sa mundo. Are you blessed for that? Pangalawa, na nangyari, Christ redeemed us from the curse of sin. Tinubos tayo sa sumpa ng kasalanan. I thank the Lord na kilala ko ang Diyos o bilang Panginoon tagapagligtas na akin. Salamat sa Panginoon. Now, my generation, yung dalawa kong anak, kasi kung hindi ko na kilala ang Diyos, malamang kung anong ginagawa ko, gagawin din ng mga anak ko. Kung lasinggero ako noon, malamang yung mga anak ko lasinggero ngayon. Kasi bakit? Yun nakikita nila eh. Pero ngayon, salamat sa Panginoon, ginagawa ko ng Diyos. Now, nakita nila ang kanilang tatay na hindi ko sa Diyos. And my prayer for them. But Lord, itong sa anak ko, dalawang anak, na bibigyan ang influencer in their generation. Welcome ko sa akin. Binibigyan ko sila, Lord, ang mga anak ko na maging leader sila at they will influence people in their own generation through your gospel.
So nabago yung henerasyon. You know mga kapatid, yung mga tao naka-encounter sa Diyos, they are history maker. You are a history maker. Hello? Nakita niyo ba yan? Nasimula ngayon, ang susunod mong mga henerasyon ay pagpapalaki ng Diyos. Hallelujah! Ang dami mga tao napapamatay sa kayamanan ng mundo ito. Pero once ikaw ay sa Panginoon, God can give you that. At hindi lang yan, yung kapayapaan sa puso mo, sarap yan. More than wealth yan. Yan yung mga bagay na nangyari sa atin nung tinanggap mo sa bilang Panginoon. Sa pagligtas ng mundo. Ibig sabihin, the curse of sin is already broken since you accept the Lord Jesus Christ and put your faith in Him as your Lord and Savior. Kaya nga dapat mahalaga na nai-encounter natin ang Diyos sa ating buhay. So panahon ngayon, how can we encounter the Lord? Today, sino po ang naka-encounter kay Lord kanina umaga? Meron ba? Hello? Do you think we can still encounter God in our present situation? Do you think pwede rin ang Diyos mangusap sa atin? Di ba maharapin tayo? Tanong ko sa inyo, kinakausap ba tayo ng ating Amang nasa langit? At kailan kayo kinausap ng ating Amang nasa langit? When the last time that God, you encounter God? If you encounter the Lord, it means your life will testify of God's goodness. Ano sasabihin mo sa mga tao? Kasi nga wala ka naman napatunayan sa Diyos. Kasi nga hindi mo siya na-encounter. So we cannot encounter God sa ating kapanahon na number one, by reading His Word. Most of the time, God speaks through His divine revelation. Alam mo, pag ako si Lord, pag nagpasa ako ng family devotion ako, at meron talaga siyang kumbaga yung impact, nag-impact talaga sa heart ko. Kaya share ko sa inyo, ako sa problems. Alam niyo ba ang effect nun? Isang buwan sa akin. Sabi ko, talagang, woo! Hindi ba araw-arawin natin, napapatong-patong na yung encounter mo yung Lord, di ba? Grabe talaga ang buhay natin. Talagang siksik ka sa pagpapala ng Diyos. Di ba? We can encounter God most of the time sa ating panahon na ngayon sa kanyang salita. Kaya dapat nagbabasa tayo ng salita. Sana mga kapatid, pag naman tayo kung ano yung nakita mo sa FBI yun, babasahin ko yun. Ay, nag-post ganito, ay, babasahin ko. Sana naman ganun mga kapatid. Make an orderly, systematic reading of the Word of God. Huwag naman yung parang kung ano na yung hinaagis sa'yo. Yun ang pinakain mo. Ikaw mismo, magbasa ka ng salita ng Diyos. Kaya in-encourage ko sa inyo, bumili kayo ng Bible na talaga yung nakahawakan na Bible. Meron po ang Bible, doon po sa bag ko. Iba pa rin yung may hawak ng Bible kasi yung cellphone. Kasi minsan pag cellphone yan, at medyo na iba yung tingin mo napunta na sa FB, ayun, mga post na ng mga kaibigan, talagang gagalit talaga ng mga kaibigan mo, ang yayaman na nila, wala na! Imbis na ipasensya ng Diyos ang pinag-usap ko, nakita mo na yung dati mong ex. Ayun, tumugi talaga siya. Wala na. Diba? Make an intentional reading of the Word of the Lord. Bilang mga Kristiyano, dapat tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon. And through that, we can encounter. Pangalawa, in doing His ministries. Ano ba yung mga ministry ng Panginoon? Pag-share ng Word of God. You know what? Ako, na-encounter ko minsan si Lord. Habang ako ay nag-share ng gospel ng Panginoon na the Holy Spirit led me to a person na talagang kailangan ko ipag-pray. At nag-miracle ang Panginoon. Ako, pinag-pray ko lang yun na, Lord, in the name of Jesus, ito ang gagawin. Malis ako. Ay, may feedback sa akin, ano, Pastor, pinag-pray mo nun? Gumaling! Wow! Sabi ko, grabe, na-encounter ko yung panahon na yun.
Saan pa? In worshiping God and blesses His name. Kaya mga kapatid, pagpupunta sa church, dapat come and be blessed. Dapat hindi ganon. Come and let us bless the Lord. Come and bless, be blessed. No, dapat come and let us bless the Lord. The importance of encountering God. Number one, intensify your purpose to God. Purpose gives us security. Kaya pa nangyayari sa atin ito? Parang sabi ni Nebel kayo, di ba? Ginulat lang siya ni Lord kasi bakit? Meron siyang nakaligtaan na ginawa. Kaya ginigising lang siya ni Lord. Yung purpose dapat, nabas siya ng Bible. So sa mga panahon na lumipas, maybe kung ano yung nakikita niya sa cellphone niya, nawala tuloy yung kanyang appetite sa spiritual things. At ginulat siya ni Lord. Anong balik siya? Dapat alam mo yung purpose mo. When you encounter the Lord daily, it intensifies that purpose in your life. And if you know your purpose, you are secure. Amen? Lord, ano magkabalibat ko itong mundo ito? Alam ko yung purpose ko. At alam ko yung purpose ko sa'yo. Sinabi mo sa akin, I know that. Ano ba yung mangyari sa akin to? Because I know my purpose, so that gives you security, peace of mind. Because you know your purpose. Diba sabi nga ni Eric Warren, pag yung mga tao walang purpose sa buhay, ano? Sila ay driven by fear. Ano? Dami nakatakutan. Mawalan ng pera, bumas sa ekonomiya, di ba? So, dami nakatakutan, di ba? Makold pa ako naglalakad, di ba? Dami nakatakutan sa mga ito. Magkaroon ng wrinkles, umalik na, di ba? Kasi bakit? You are driven by fear. But if you are driven by purpose that God is giving you, you're secure and happy. Amen ba? Amen. Next is improve our relationship with the Lord. We become more closer to God. Lalo kang nakapalapit sa puso at kalooban ng Diyos. The importance of encounter of God is increases our faith so that we become more effective and efficient God servant of life. Eh mahalaga mga kapatid, from time to time, i-encounter natin ang Diyos sa ating buhay. And this is the message of hope. This pre-advent of our Lord Jesus Christ. Sana po, na-get natin, nakuha natin ang mensahe. The message of hope is the habitation, the order, the persistence, and the encounter. Mga kapatid, kaya sinabi ko kanina, before we celebrate our Christmas party, na dinner natin is coming 24. Which, alam naman yung awareness na hindi naman talaga ito yung exactly nakapakanahan. But we are agreed, no? As a body of Christ, God's people, na i-celebrate on that time yung kapakanahan. I think there's no, wala magiging problema. But sana before we do that, paayos mo tayo sa Panginoon. Kung talagang mahal mo ang Diyos. Kasi ang hirap i-celebrate ang Christmas na ikaw mismo hindi ayos. Parang naharap ka sa Lord na hindi ka kumisito sa sarili mo, ang gulo-gulo ng utak mo, hindi ka pa nagsusuklay. Diba? Parang King of Kings, Lord of Lords, nakaharap ka ng ganun lang? No. Dapat nakaharap tayo ng may kaayusan ng buhay. Kasi wala nga yung mga kapatid. Can you pray for yourself? Lord, ayos mo ako. Gusto ko na magpaayos sa'yo. Masakit man ito, okay lang. Titiisin ba kasi bakit? Para naman yan sa akin ikakabuti. Diba ganun yung mga tao may sakit? Ayaw ko nilang ng gamot. Ayaw papisilyo ng karna na aktan. Diba? Ayaw pa injection. Tapos sa mga ano, diba? Eh, pero yung nakabuti sa kanila. Pakasya sa Panginoon. And habang inaasya ng Panginoon, may prayer for you, mga kapatid, ma-receive mo ang mensahe ng pag-asa ng Diyos sa iyo. And may the Lord empower you, enrich you, and use you according to His will. Let's pray. Father, we thank you for this message of yours. Mga Panginoon,
KCPFC Filipino Congregation ay na-receive namin lahat, Lord, at pare-pareho ang mensahe natin. Na Lord, na kami mapapalakas spiritually, magagamit mo kami. Lord, ipapakita mo sa amin ang new and fresh revelation with regards for ourselves, with regards for the ministry, with regards, Father, sa buhay namin ngayon nakasama. Lord, ayusin mo kami especially in our heart, in our minds, in our emotion. Lord, fix us, Lord, in the name of Jesus. Kung meron kami, Lord God, na mga emotional baggage, Lord, you are our great counselor, O God. Pag kinuha mo, Panginoon, yung mga emotional na saktan, bunga ng mga nakaraang mga challenges. At bigyan mo kami ng puso, Panginoon, na mapagmahal sa iyo, na handang mapakumbaba at mapatawad sa mga anumang nakasakit sa aming mga buhay. Father, strengthen us, O God, and use our life to become a child of blessing. We want to encounter you, not just today, but daily in our life. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah! Di ba pa ng Panginoon? Praise the Lord!